palagi kang nasa isip namin at puso at lagi namin kayong pinagdadasal for protection from illnesses, distress, and harm. Yun yung ano namin, hindi namin every morning sa prayer. And siguro, hindi namin naipopost kasi hindi na ako mahilig mag-post sa Facebook. But we want to let you know, we love you and we appreciate you very much. Kasi we will never be where we are today kung hindi dahil sa'yo. There will be times na syempre hindi naman smooth lahat. Pero we are very grateful na kami ay pinagkatiwala ng Diyos sa inyo ni Mama. So, may times before, syempre, meron din mga times na marami kami kailangan matutunan. And then eventually, we outgrew those things. Now we appreciate the kind of parenting you accorded to us. No, to si Ilay natatawa na kasi natatawa sabihin. I agree. Okay. Yung anak ko yan ang pinakabulera. Ito naman si Papa, oh. Kulang pa yun. Kaya nakahanda. Kulang pa yun. Hindi ko alam na may party eh. Bigla na lang ako sabi na Tapos, sabi ko sa yung mga pamangkin kanyang ko, mga Vincent, anong party? Muntik na Bang mamuntik. matanda na nagpa-party? Wala na ako, matanda na. Wala. Pinagmisa pa ako. Ay, takot na ako kung ano simbahan, baka misa sa patay yun. Happy birthday, Pa. Well, we're very grateful. First of all, we're grateful to God, for the gift of life. It's been 80 years kasi I've seen so many who have not reached that age. So, it's a gift. So, we don't know the answer, like may sakit ng mga tao, but that's part of life. Perfection as a heaven. So, but we're grateful. Now that I'm a father of 3, I know that the father, they're the provider, protector, and the priest of the family. And throughout the years, you have done that. It's hard to be a father because you die a little bit every day for your children. And we're grateful that hindi naman madali may 4 na anak. You're starting out in life. Ang maraming mga pagsubok, but you're there. You're always there for us. So thank you for that. Thank you for leading us to God every day. I remember na nakatira pa tayo sa Omega. We always pray every night. We have the picture of Jesus there in our study room, and we close out the day with a family prayer. Maybe it's just going through the cycle, but nandun yung pagsubaybay ni Lord sa family natin. Thank you for sending us to a Christian school, and we're able to immerse in the Word of God and grow in faith. So, just want to thank you for that because it gives me a good guide to for my own children. They're also growing, and you're a good role model. Sabi mo, you have to treat everyone with respect, no matter their stature is in life, whether they have money or no money, if they're the janitor in this company or they're the boss, treat everyone equally, So, and this is a testament, because there are a lot of people working for you since the early 80s, and they're still with us. They're part of the family. So
So thank you for being the Johnny Appleseed of the world. You know, nagahasik na everywhere you go, you spread the light of God, you spread the seed of apple. So in one way or another, all of us here are you know, we are touched by your goodness. It comes from the grace of God. So thank you. And thank you. We love you. Happy birthday. Oh, and then our next... Congratulations. Oh, you... Bunso. Our beautiful sister. Rachel. Ano ma-serve na yung habang yeah, ito na lang. Anong gagawin? Binigay mo naman yung may paano yung kukunin yung cake. Wala ako akong pinag-prepare. Oo, wala kami na-prepare for that. Papa, happy birthday. Thank you. Regalo mo. Mamaya pa pa yung sasakyan na maliit na makita mo sa cake na doon sa labas. Cinderella. Siya ang mag-drive mamaya pa. Mapalakihin mo. Regalo mo. May ba kasi Papa ang dami ninaanan. Especially in the past 3 years, no? So, anyway, ano siya, malakas yung loob niya. Pero, nakatawa pero nasa loob. Sakit din minsan. Sa lahat ng binaanan niya, hindi. Ano siya, kahit na hirap na siya, ayaw niya ipakita sa inyo na hinihirapan siya. Ano naman yung maganda sa kanya? He tries to be happy kahit na nasasaktan na siya. Ganun. So, marami rin kami natutunan kay Papa. Straight pero ano rin, maganda yung mga life lessons na natutunan sa amin. So, thank you, Papa. Happy birthday. Salamat kahit na nasa Canada siya nagre-reseta. Huwag mo sabihin, may mga doktor dito. Kaya itidimanda ka ni Jumer. Sikat na. Hindi niyo alam, presidente na ngayon ng Sardion dito sa Region 2. Si Jumer, number 1 yan. Kadalasan ng operasyon niya, libre. Ito naman libre. Lord Jumer. Sinong may gusto next? Vincent, pinsan namin, anak ng ni Auntie Vika, kapatid ni Mama. Siya ang nagmana sa akin sa pagkamatangkat. Unang-una, happy birthday, Angel. Nasabi nila happy Kuya Chris pero meron po akong tatlong sabihin. Unang-una, thank you sa generosity nyo. Kasi nabago yung buhay ko dahil sa inyo. Nag-improve. Dati, tambay-tambay na ako kahit paano may trabaho na. Pangalawa, yung words of wisdom ko. Marami ko natutunan. And pangatlo yung yung in-advise ko sa akin na umiti ako kasi yung umiyayin ako dati. Pero ang laking tulong kasi nag-improve sa work ko, na-promote ako. Uli ka kasi pag umingiti. Maraming salamat po ulit.
I love you po. Thank you. Thank you. Ay, hindi po. Nagbrado po. Why did this? No. Why? Meron pang gustong want to say a few words. Basta isa pang one thing that I learned from Papa, yung flexibility. Yun lang na kasabihan sinasabi ng quack back through. Yun, pikit-pikit mo na lang mata mo minsan kasi syempre hindi naman kailangan black and white ang mundo, sundin mo lahat. So one thing I always remember and I always use sa sa business deals. We have Dr. Jumer. Everyone. Tatabi ako sa'yo. Yan, kaparehas kong pogi. Yeah. Magkukwento ka ng konti. Si Bro Erning ay discussion group leader and action group leader namin sa BCBP, sa Brother Christian Businessmen and Professionals. But more than that, magpapaampun na lang. I consider Brother Erning my dad. Kasi na-stroke yung daddy ko noong 2002. Hindi siya makapagsalita. And from 2003, kung naging discussion group leader ko siya, sa kanya ako humuhugot ng wisdom. Tama si Vincent, puno-puno ng wisdom si Bro Erning. Sa totoo lang, kulang pa sa akin yung mga meeting namin every Friday. Pinupuntahan ko siya lagi sa farm kasi gusto kong makarinig ng mga payo, yung mga everything under the sun. Finances, family, religion, how to conduct yourself. And you name it, he's an eternal source of wisdom for me. So, at least ngayon, mas magkalapit na kami ng bahay. Naging busy naman ako kaya hindi ako pasensya ka lang, bro. Hindi na ganun kadalas yung punta ko, hindi kaya nung dati. But you have my respect, you're still my daddy, especially now. I lost my dad last year, April last year. So, sa'yo pa rin nakuhugot ng lakas. Wala na ako ng daddy eh. Happy birthday. Thank you, bro. Sabi mo sa akin ka mahugot ng lakas. Pero, hindi ko makakalimutan yung sinabi mo noon. Kasi, naghirap kami ka noon eh. Nabangkrap ako noon. Pero, sabi mo, ang tagal, bakit? Ang tagal ng paghihirap ko. Sabi ni bro, sabi niya, masyadong malawak ang desert, pero meron kang matatagpuan na oasis. Yun ang hindi ko makalimutan, oasis. Noong una, hindi ko alam ano yung oasis. Yung pala yung meron kang matatagpuan na tubig, mga balon-balon, mga Source of water. oo. Na para yung buhay natin magtuloy-tuloy. Hindi malalagot dahil doon sa mga oasis na yun na binigay sa atin ng Diyos. Salamat din kay Brother Jumer. Happy birthday. Thank you, bro. Thank you, bro. Meron pa kayang gustong mag-share ng any special moment with my father?
Ako yung ano. Pang finale. Ano ba sasabihin? Ako Ako yung... Galitan na. Awan dito. Yan, Budel. Yan. Ako yung asawa na hindi mo makikita nagpapakita ng pagmamahal sa kanya. Pero always, buong-buo yung ano, yung picture niya nakatago dito. And mananatili siya one and only in my heart. Forever. Although, ako rin yung asawa na nagpapaalam, pero pag hindi niya ako pinayagan, pupunta pa rin. Tigas ang ulo. Kaya ang ginagawa ko, hindi ako nagpapaalam sa kanya. Kasi ayaw ko magpaalam kasi baka mamaya tulad ng iba na ano, wala na akong babalikan, gano'n. Kaya natatakot akong magpaalam, gano'n. Pero hindi ibig sabihin kahit hindi ako showy, hindi ko siya mahal. Siyempre mahal na mahal ko. Totoo raw Kiss naman. Totoo. Tanong ko rin eh. Totoo ba? Siyempre naman. Laging nagtatat eh. Sabi ko matanda na ako para para magpaligaw pa. Sana kung bata-bata ako, yun. Pwede na akong pagselosan. Pero ganito katanda hindi na, wala na yun. Only, love na hindi ko pinakikita mo. And hindi rin ako nagpapakita na umiiyak, gano'n. Pero nandito lahat. And si Lord lang nakakaalam na mahal na mahal ko rin ito. Ay, salamat. Salamat na narinig ko rin. Kahit masungit. Kahit na once lang narinig ko. May bayad yun, ha? Maraming salamat nga pala sa pagdala dito kahit na hindi masarap yung ulam. Doon sa Ibayo. Nabusog ba kayo? Naman prangka ako eh. Pare rito, pakantahin nga natin. Yung pinakasikat na singer ng kabataan namin. The Shy Guys. Oo. Ito mo, natatandaan niya. Shy Guys. Ako, pinakasikat na drummer. Nagabuhat ng drum. Pare, batiin na lang kita. The Shy Guys. Noon nag-retire ako, pati pagkakanta, retire na rin. Alam mo, pagkaintindi ko kayo para yan eh. Mula noon pa, masayahin tao. Yun ang kinaigitan ko eh. Palagi yung sinasabi kay Loreto. Sabi ko, lagi masaya si Eddie. Siyempre tayo, paminsan pag may problema tayo, nakikita sa mga sende. Ano sikreto mo? Mahina yung tenga ko, pare. Sira na itong kaliwa, basag. Punta ka sa kapila. Dito ko sa kabila. Ito, okay na? Okay. Pero yung pagkanta mo, hindi ko pa narinig. Hindi, magdadala na ako na ni-record ko na lang.
Hindi, talaga, mula nun nag-pneumonia ako. Sa totoo lang, dati kumakanta ako. Nung nag-pneumonia ako, sa overdose sa gamot, nakuha yung tenga ko, nasira. Kaya napasok ng tono sa akin, magkaiba, kaya pag kumanta ko, sintonado. Sinubukan, ilang beses sa sinubukan, talaga ayaw. Kaya pasensya na. Pare, happy birthday. Thank you, pare. Pero naiingit ako sa'yo noon. Noon yun si Diokso, noon yung sasabihin ko, ang dami ng girlfriend, naiingit ako. Dati yun, dati. Pero ngayon, loyalist na ako. Thank you, Uncle Lito. Cake naman eh. Si Diokso nga pala, parang kapatid ko na yan. Noong bata kami, nabanggit din yung father ko. Wala, pati bahay namin na remata dito sa Santiago. Nagpunta kami sa Dipun. Nakatira kami sa isang maliit na kubo na siguro 30 square meter lang. Pag lumalabas kami, wala kami matuluyan. Doon kami nakikituloy sa bahay na Diokso. Kaya parang kapatid ko na yan. Pakita yung kapatid. Yan, yung maganda dyan. Yun ang Diokso. Parang kapatid ko na ito. Doon kami kumakain, doon kami natutulog. Talagang hindi ko makakalimutan yung bunso kong kapatid. Thank you, Auntie. Thank you, pare. Thank you. Thank you, Uncle.